yung maunang maggurgur, ibig sabihin. Ngayon, mga palangga, itong mga kawatan na mga opisyal na ito, mga opisyal na mga sindikato, mga buwaya, di ba? Pwede sana tayo special election. Kaso, paano naman yan? Ito si George Garcia, kawatan ng boto. Sabihin na natin, sige, di ba? Ano sabihin? Meron tayong ombudsman. Di ba? Meron tayong COA. Tingnan mo recently. Ano ang sinasabi dyan? Recently, mga kababayan, bagong-bagong balita. Okay? Ano sabi dito? Wait a minute. Yung, right. Where, ito. Okay. Bago-bagong balita. Yung Commission on Audit Executive. Okay? Ang kanyang asawa ay kumita, okay, ng 505 million na DPWH contract. Okay, dito sa politiko. Ang sabi dito, House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Representative Antonio Tino called for resignation of Commission Audit. But anyway, imagine mo mismo ang COA, DPWH, magkakasabwat sila. 'Di ba? Kaya wala na talaga tayong ibang option. COA, magkakasabwat, DPWH, bangag si Lisa Tanas dahil si Lisa Tanas ang pinuno ng lahat ng kasamaan sa bayan natin, kidnapping, smuggling, flood control, kasabwat si Sandro Marcos. Kaya yan, biglang pinalitan, ang leadership ng Senate at naging komedyante na si Tito Sotong may chuwariwap sa Las Vegas na si Sabrina. Diba? Kumusta na si chuwariwap Sabrina? Dinadalaw mo pa rin ba yung iyong BFF? Alam ba ng iyong yan? But anyway, okay? Mapunta tayo. Wala nang eleksyon, gayahin na yung Nepal at sabi ni Palangga, okay, yeah. Yun nga ang sinasabi natin. Well, ito lang yung mga options, na pwedeng gawin. Kaso lang, wala na talaga Kongreso, Senado, lahat magnanakaw. Halos lahat magnanakaw ang mga buwaka ng inang yan. Ano gagawin nyo? Diba? Di kailangan nyo lumabas ng kalsada. Diba? Bukas ba yun? Kung ngayon na, bakit na papabubukas? Ngayon na, lumabas na kayo ng kalsada, ipakita ninyo ang pressure, yung impact, yung people power, tunay na people power, dahil kayo naman dyan, okay, ang makikinabang. Hindi naman ako. Hindi naman kami na naninirahan na sa ibang bansa permanently. Kailangan ninyong magkilos protesta, magwelga, mag-people power. Okay? Pero dapat manawagan kayo sa mga militaring support dahil sila dapat ang unang magtanggol sa inyo. Manawagan kayo sa mga pare, mga madre, mga relihiyosong, mga pasimba-simba, mga pare na para sa inyo. Linggo-linggo, nagsisimba kayo, nagbibigay kayo ng abuloy. Di ba? Para sa simbahan, pero hindi kayo kayang ipagtanggol. Di ba? Anong ginagawa nyo? Yun lang naman, sabi ko, protektado naman tayo ng batas. Freedom of speech. I-express ninyo ang inyong emosyon, hindi lang sa social media. Gumaya kayo sa mga matatapang, di ba, na kayang manindigan. Anong gagawin nyo ngayon? Pababayaan nyo na lang si Marcos Jr. na ginagago kayo? Kailangan umalis o pababain nyo lahat ang mga kongresistang kawatan. Okay? Pababain nyo lahat yan. Sabi yung nag-comment, gawing barbecue. Well, ayoko naman manawagan na gawing barbecue nyo yan. Bumaba silang lahat. Dahil sila ay mga hinayupak, sila ay mga kawatan. Wala na pong paraan kundi ang people power, manindigan,
i-pressure ninyo ang Senado, Kongreso, lahat sila magkakasabwat. Lahat sila na mga kawatan. Sabwatan sila, kaya naman no wonder mga kababayan, kawawa talaga ang bayan natin. Imagine nyo yung Ardo Atayde. Yung pinagtatanggol ng kanyang jowa na sino yan? Si Maine Mendoza, na kesyo malinis ng kanyang asawa. Pero recently may nilabas yung bilyonaryo. Kasama, ayan no, itong si director, okay? Itong si Alcantara, na ayan no, kasama, ayan no. Ano yan? Photos resurface of Atayde sitting courtside with dismissed DPWH engineer linked to flood control scandal. O, di ba? Ayan. Ayan, si Alcantara. Sino itong isang lalaking ito? Kilala ito. Si Sanjo Marudo. Daniel Padilla. Sino yan si Daniel Padilla? Nanay yan si Carla Estrada na tingog party list na, ayan, kasanggang dikit ni Romualdez Tambaloslos. Paano nila ipapaliwanag yan? Anong pinag-uusapan na ba't magkakatabi sila, Arjo at Atayde? Kaya no wonder, napanood ko kanina, mga kababayan, yung lumang interview ni Sylvia Sanchez. Na sila ay talagang wala, mahirap siya, galing sa mahirap, sa buhay, tapos yung asawa niya, you know, walang-wala sila nung sila ay nagsisimula. At yan, may mga ano na sa, nagkaroon sila ng mga negosyo sa gobyerno at naging kongresista pa ang kanilang anak at I believe pati itong si yung kanyang asawa. Then yung kanyang asawa may lumalabas na mga balita sa Associated Press, di ba? Sinabi ko sa inyo, inulat natin na ito ay sangkot sa kidnap o ransom. So paano ang bahay? Imagine niyo, pinanood ko yung kanyang anak, yung Jella. Ngayon ko lang nakita yung Jella ang pangalan, na from Maynila papunta sa kanilang rest house sa Batangas o beach house, naka-chopper. Naka-chopper sila. Saan sila kumukuha ng pera? Ang bag ni Sylvia Sanchez, I think 6 to 7 million ba yon? May nakita ako. O, di ba? Dapat talaga imbestigahan lahat, ang mga kontraktor, ang mga kongreso, mga senador. Lahat ang pera ninyo napupunta lang sa mga buwaka ng inang ito. Hindi lang si Sylvia Sanchez at ang kanyang pamilya na pag pumunta ng beach house naka-chopper. Di ba? Nakita niyo yung mga ko. Sino pa? Kung sino, ito pa, itong mga kongresistang itong pinangalanan ng mga diskaya. Ayan, di ba? Yung pagkadami-dami itong mga pangalan na ito. Alright? Sila Romulo. Yung hindi nyo pa nakikita. Imagine nyo, samantalang kayo hirap na hirap sila, pag feel nilang pumunta ng beach, magcha-chopper sila. Tapos kayong mga obrero, nagtatrabaho kayo maghapon para kitain ng 700 pesos, 800 pesos, pero mga buwaka ng inang ito, wala silang pakundangan, lustayin ang pera ng bayan. Kaya dapat talaga magkaroon tayo ng revolutionary government. Tanggalin lahat ang Kongreso at Senado, taong bayan, boses ng taong bayan, ang mananaig. Hindi po ganun kadali. Pero dapat bakante na yung Kongreso na yan. Naalala yung sinabi ni Pangulong Duterte. Tama ba yun? Yung sinabi ni Pangulong Duterte noon sa kanyang State of the Nation address. Na parang, ano ba eksakto niya? Na parang kung merong bumagsak ba or something, doon na sa gitna ng kumbaga sa gitna ng Congress at matunaw na silang lahat. Kasi alam ng Pangulong Duterte na halos lahat ay magnanakaw ang nasa Kongreso. Kaya dapat bakante na yung Congress, bakante na yung Senado, mga kababayan, at let the people decide. Kayo yun. Okay? Bakante na Kongreso, Senado, total, wala naman na kwenta. Imbis na protektahan, hindi ko, protektahan, gawing state witness. Itong mga diskaya, yes, panagutin sila sa kanilang mga kasalanan, pero barya lang sila. Ba't kailangan nilang managot? Dahil umamin naman sila. Pero sabi nga, hindi sila ang pinaka-most guilty. Sino ang most guilty? Si Lisa Tanas, si Marcos Jr., si Tambaloslos, si Saldico, and now, tignan mo si Toby Tiangco. Nagsalta si Toby Tiangco na talagang ini-implicate niya itong si Zaldico at si Romualdez, hindi magka-chami-chami lahat yung mga yan. Kaya it's pointless
na mayroon tayong Senado, Kongreso, ilan sila sa Kongreso? Kaya naman pag nag-splurge sila, ang mga asawa nila, halos lahat yan may Hermes. And we're talking millions and millions of Filipinos. Okay? Diba? Halos lahat sila may Hermes. Ang mga milyon-milyon Pilipino ay gutom. Dahil ninakaw nila ang para sa flood control ninyo, ninakaw nila ang pera ng bayan. Imagine ninyo, may pinakita dyan, yung bag ng May Mendoza, 7 million daw yon. Niregalo ni Arjo Atayde. At daw kasama niya itong si Alcantara na kung saan nagmamoney launder dyan sa mga casino. Ano ang kanilang, paano sila nag-evolve as friends? Diba? Kung wala silang common denominator. Kaya ayaw yan. Ayaw nilang bigyan ng proteksyon ang mag-asawang Diskaya. Kasi gusto nilang mapatayan. Gusto ni Tito Soto magurgur yung mag-asawa. Para nga naman, wala. Yun na, pag nagurgur yung mag-asawang yan, wala na. Sabi ko nga, si Sandro Marcos at yung R.A. Pahati, okay, magkasabwat yan at si Yeye Vivas. Ulit-ulitin ko, pati si Abel Bacudio, si J-Jet. Kalimutan ko ang apelyido niya. Kasama yan sa kaso ko. No wonder. Case dismissed with prejudice. Okay? No wonder gusto nilang ipatigil na yan. Tinanggal si Marcoleta, si Senator Marcoleta, dahil nga talagang porsigido si Senator Marcoleta na panagutin itong mga contractor na ito o pupuntahin dyan para investigahan. Kaso, 2 hearing pa lang, di ba? Ay pinutol na ng mga buwaka ng ina. Kaya dapat kayo ay putulin nyo na rin ang mga demonyo sa Kongreso at Senado. Actually, wala rin kasi naman tayong maasahan sa COMELEC eh. Dahil magdanakaw, di ba? Pwede sana magkaroon nga, sinabi ko kanya, ng special election. Pero kung mandaraya ang COMELEC, which is kasabwat ni Lisa Tanas, di ba? Isa yan sa expose ni Attorney Glenn Chong, nakasabwat ang COMELEC, yang si George Garcia, with Smartmatic during that time. Okay, 2022, we're talking 2022 election. Okay? Para ipanalo at i-make sure na ipanalo si Bangag. So wala na tayong maaasahan sa COMELEC. Dapat burahin na ang Kongreso at Senado. Wala na yan. Kailangan ninyong manindigan. I don't know. Yeah, wala tayong ibang gawin eh. Kunyari, matanggal nyo sa lahat. O sa kasamaang palad. You know? Bigla silang naprito ng bonggang-bongga sa kasamaang palad. I just don't know. Ano gagawin? Kailangan pa rin ng special election para mapalitan niya mga yan. Lahat yung hayop na yan. At dapat ipaluwa sa kanila, o huwag ipaluwa, ipalunok yung mga crocodile bugs nila. Katulad ni Amy Marcos, ipalunok sa kipay ni Amy yung crocodile bug na yan. Dahil mismo siya ay kasabwat kung bakit kayo naghihirap. Enough for that, Duterte siya. Bullshit yan. Hindi dapat Duterte lang si Amy Marcos. Dapat siya ay para sa Pilipino. Ulitin ko, kung para sa Pilipino, dapat siya na mismo magtuligsa sa kapatid niyang Adictos Benedictos. Kaso lang, nabudol na naman kayo. The second time around. Marlica, wag niyo nang anuin si Amy kasi Duterte yan. Mga ulul. Mga 1 milyong julul kayo. Okay? Binababoy na kayo ng mga Marcos, tanga pa rin kayo. Then magdusa kayo sa baha kada ulan. Huwag kayong lumabas ng kalsada at, panatilihin yung magiging mahirap ang bansa nyo. Panatilihin yung nakawan kayo ng nakawan ng mga kongresista, ng mga senador, ng mga hinayupak. Panatilihin ninyo, patagalin nyo si Bangag na Adictos Benedictos. Yang adik yung Pangulo ngayon. Huwag nyo nang tanggalin yan. Panatilihin nyo sa dyan, pati pamilya niya. Okay? Na mga bangag. Mga kawatan. Di ba? Hindi pa ba kayo natuto? Nabudol na tayo. Ako natuto na ako. Sumuporta ako sa mga putang inang yan. Na akala ko para sa pagbangon muli. Dahil nga, isa sa mga kadahilanan nyo ay hindi na magnanakaw ang mga Marcos. Dahil ibabalik na nila yung mga ninakaw nila to redeem their family's name or themselves. So, anong gagawin nyo ngayon?
peaceful protest, people power. Yan ang pwede niyong gawin. Pressure, lahat gawin niyo na kung anong gusto niyong gawin para kayo makalaya sa mga kawatan. Bayad kayo ng bayad ng taxes ninyo. Kayong mga middle class o yung mga nagtatrabaho sa opisina. Pero ang mga cronies na mga bangag, di ba? Ang mga negosyante, ang mga kontraktor, nakaw ng nakaw sa kaba ng bayan. At kayo naman, o sige, Maharlika, tumigil ka na, ganyan. Ikaw ang mamuno sa welga kasi maingay ka, da. Kung ganyan ang reasoning nyo sa buhay ninyo, bahala kayo malubog every time na umulan sa baha. Kulang pa ba ang buwis buhay ko? Recently, ang influencer dito sa Amerika, si Charlie Kirk, ay ginurgor, binaril, inassassinate habang siya ay nasa Utah campus kung saan nagbibigay siya ng yun ang ano niya, yung influencer siya, for sure, yung mga taga-Amerika, alam nyo yan, siya ay debater. Sinasagot niya yung mga katanungan ng mga kabataang sarado ang utak, mga Democrats, umiikot siya sa eskwelahan. At today, ay kahapon, sa Amerika ay binaril siya, isang bala lang siya dito, tinamaan siya sa liig. So, it's so scary para sa mga influencer. At kayang gawin yan ni Lisa Tanas, ni Robles, ni Saldico, ni Bangag sa akin. Kaya nilang gawin, ipabaril ako. Kaya doon sa mga nag-i-invite sa akin, okay? Nagkaroon ako ng wake-up call. You know, pwede talaga nila akong ipapatay ng ganun-ganun na lang. Actually, you know, yung mga event ko in the past, may mga nag-advise sa akin na wag kong gawin. Kaya very, you know, nung in Vancouver namin, very strict talaga yon. Talagang, I have to protect myself. Okay? Nakakaawa yung influencer na si Charlie Kirk. Naiyak ako dahil may dalawa siyang anak. Diba? Mahal talaga. Okay? Ang kabayaran kapag ikaw ay nagsasalita ng katotohanan. Yun ang malungkot. Kapag nagsalita ka ng katotohanan, mga kababayan, talagang pwede kang bawian ng buhay. Sabi nga, I think sinabi ni, I don't know kung ito ang isa sa favorite quote ni Charlie Kirk. Nabasa ko lang to kanina. Sabi dito, no one is more hated than he who speaks the truth. From Plato. Totoo yun. Bakit galit na galit sa akin ang mga bangag? Bakit galit na galit si Lisa Tanas sa akin? Because I speak the truth. Bakit ako kinasuhan? Hindi lang 7, 8, 9, 10 na siguro. Bakit ako tinatarget ng ni NBI? Bakit ako tinatakot ng AFP, PNP nung inilabas ko ang pulburon video di bangag? Kasi katotohanan. Kaya nila ako gugurgurin, kaya nila ako patayin. May death threat ako, mga kababayan. Then gusto nyo ako pa pumunta sa Pilipinas? Mga buwaka ng ina ninyo. Malubog na lang kayo sa baha kung hindi kayo maninindigan. Mga jutang dili na kayo. Yun lang yung mga bugok. Hindi kayo kasali dyan. Pinatay si Charlie Kirk dahil nagsasalta siya para sa katotohanan. Si Maharlika, kinasuhan, milyon-milyon ang ginastos ni Saldico, ni Mel Robles ng PCSO na dyan sangkot sa anomalya. Wala kayong ginawa. Putang ina nyo. Mga duwag. Mga kongreso, senado, duwag mga awatan. Saan kukuha ng pera yan para habulin ako? Lisa Tanas, nag-hire ng assassins. Oh, meron yan. Dalawa ang aking, sworn statement. Isa na dyan, si Attorney Glenn Chong, publicly, nagbigay ng sworn statement. Na talagang pinapatarget ako. Di ba? Patayin si Maharlika para tumigil na. Kaya nung pinapanood ko kanina, okay? Si Charlie Kirk, sabi ko, pwede mangyari sa akin to. But I have to be very careful. Okay? Now, kayo, ano ang naiambag nyo sa buhay, sa nyo, sa bayan nyo, mga duwag, mga pulis na supot,
Mga AFP, mga putang ina nyo lahat na mga supot. Ayaw nyong manindigan, yung mga supot lang. Kung hindi kayo supot, dapat manindigan kayo, ipagtanggol nyo yung bayan. Harap-harapan, ginagago kayo, ninanakaw na pera ng bayan. Lahat naka mamahaling relo, bag, mga pangit namang mga hinayupak, mga mukhang buraot. Di ba? Tapos aasa kayo, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Anong ginagawa ng mga kabataan nyo? Kung hindi tumuwad dyan sa TikTok, ay mag-addictus katulad ni Marcos Jr. O kayo na mga pinklawan-dilawan, galit na galit kayo kay Marcos Jr. ngayon. Mga putang ina ninyo hanggang ngayon tahimik kayo. Asan na si Mama Lenny nyo? Asan na si Dilima nyo? Asan na si Ontiveros nyo? Nandyan, kasabwat na ng mga Marcos. Di ba? Galit na galit kayo nun kay Marcos, galit na galit kayo nun sa akin. Nung ako ay nagising, at binodyak ko na yung mga Marcos, nasa na? Oh. Ikaw, Torre. O, di ba? Ang yabang-yabang mo. Dahil akala mo, nasa pedestal ka, protektado ka ni Marcos. O, asan ka na ngayon? Dapat ikaw ang mamuno. Dahil ikaw ay biktima din ng mga bangag. Di mo, biniktima mo ang mga KOJC members. Gumawa ka ng kabalbalang putang ina ka. Wala kang bayag. Hinayupa ka. Ngayon, mga kababayan, kung addict, which is addictus, hindi kung ang pangulo ninyo ay addict, hindi. Ang pangulo ninyo ay bangag at addictus, kasabwat sa lahat ng katiwalian. Wala na nga hindi na nga natin mai-impeach yan eh. Dapat talaga kayo mismo, ang taong bayan, ang gumawa ng paraan. People power para palabas, paalisin ang bangag at addictus na presidenteng protektado ni Mangga, ni Amy Marcos at nagtatago sa pangalang ng Duterte at kayo'y binabudol. Budol na budol kayo dahil nasa minority 9, Chuba Chucho si Amy. Maharlika, stop that crap. Naku, wag mo nang anuhin. At least si Amy, ganyan-ganyan. Pakyut lang, sabi nga ni Alvin Jersha. Pakyut lang si Amy. Meron pa siyang crocodile na bag. Eh putang ina, kamukha niya yung crocodile. Di ba? Kamukha niya yung crocodile. Ya? Alam niya ni Daryl Yap, yung mga buwakan ng inang yan, na niloko kayo dyan sa kanilang mga pelikula. Made in Malacanang, putang ina, I supported that. 3 beses ko pinanood to support. Dahil akala ko talagang para kayo sa taong bayan. Mga inayupak, mga mambubudol, ikaw Daryl, Amy Marcos, dapat sa inyo kasama dyan. Okay? Kasama dyan sa parusahan. Dahil mga traidor kayo, alam nyong adik. Okay? Alam nyong adik si Bangag, tahimik pa rin kayo.